Juan Dilasag, bakit yung solar battery ko hindi na umaabot ng 100% or hindi na siya na i-charge ng 100%? Nung una lang daw siya maganda, parang relasyon daw, sa una lang siya masarap. Aning? So, good morning mga adik, magandang araw sa inyong lahat. And eto yung tanong nila sa atin. At frequent na tanong nila kay Juan Dilasag. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. So ito, yung kadalasang tanong nila sa akin, bakit daw hindi na i-charge or hindi na umaabot ng 100% yung charging sa battery? So sa una naman daw, okay naman daw, pero nung paunti-unti, bumabagsak ng 90% yung SOC na lang niya. 90-80. Disclaimer pala mga bossing, hindi naman tayo expert sa pagsusolar. Etong sagot kong ito ay based lamang sa aking simpleng karanasan as a newbie na magsusolar. So yan, unang dahilan kasi na alam ko ay mababa yung capacity ng battery para i-survive yung overnight na load natin, yung overnight na bakbakan na ma-load natin. Pag nalobat kasi, lalo pag nasasagad natin yung battery from 100%, lalo kung bagong install siya. So sa una natin paggamit sa kanya, okay naman siya. Kasi nga, natitipid pa natin yung ating usage. Pero nung minsan nagagamit na siya, nasasagad natin siya from 100% to 10% kung 10% yung setting natin or mas mababa pa. So ang mangyayari kasi doon, yung mga cells kasi niya, SOC ng bawat cells niya, iba-iba. Iba-iba po, hindi pare-parehas yung bagsak ng kanyang battery. Ayan. So, mababa, bagsak masyado. Hindi niya kayang i-survive yung mga appliances natin, lalo kung nagdagdag tayo, na parami yung ating gamit overnight, hindi niya inabot hanggang umaga. Mga alas 2 pa lang, alas 3, lobat na siya. Grabe ang init dito. Pawis na pawis ako dun sa loob. So isa pang dahilan na alam ko, ito magkasunod-sunod siya. Kulang ang solar panel. Nakalista kasi. Kulang yung solar panel para i-charge yung battery ulit into 100%. Ayan. So mangyayari kasi doon, kapag nasagad natin into, lalo pag sinagad natin yung setting natin na below 10% yung matitira doon. Kaya always na kapag, mas maganda siguro 20% yung ititira nyo kaysa 10%. 20% ha? Okay. So, hindi niya mai-survive din in just one day na i-charge. Paano kung makulimlim? Hindi niya kaya i-charge ulit into 100%. Bakit Juan Dilasag nung una naman, nawa 100% niya? Malamang siguro mga bossing, nung unang paggamit ninyo, matipid pa kayo. So, ang kanyang bawas lang maaari sa battery nyo ay mga 50%. 50% lang yung nabawas. So, kaya niyang ibalik. Pero minsan, nung nasagad-sagad talaga, tapos sinabayan pa ng masamang panahon, hindi siya na 100%. So, ang mangyayari kasi doon ay hindi niya mai-charge kagad. So, pag naulit-ulit kasi yon, yung laman ng battery, yung state of charge ng bawat cells niya, may iiwan. Pag naulit-ulit yon, yung malakas na cells niya na isa or dalawa or tatlo, sila yung mas maunang may charge. Yung iba ay matitira. At ang mahirap niyan, sa maghapong pag-charge mo, hindi niya kayang ibalik yung 100% na state of charge ng battery mo. At pag nauulit-ulit na nasagad ulit, doon na talagang pabagsak na yung kanyang state of charge talaga. Yung iba may iwan na. So kapag may naramdaman siyang mataas na yung kanyang charge na isang cells, ititigil na niya yung pag-charge to protect na hindi magkaroon ng problema yung battery mo. So yun din ang kagandahan mga bossing na sobrang solar panel mo. Kasi nga kahit na makulimlim, kaya pa rin niyang ibalik ng hanggang 100%. Kahit sabihin na natin nasagad mo yung battery mo, kaya niya pa rin ibalik yung laman ng battery mo kasabay na habang gumagamit ka ng daytime ng kuryente. Yung iba nga ayaw nilang mai-fully charge yung battery. Ba't kaya? Sa akin kasi mas gusto ko yung ganun para kahit paano hindi magka-ulcer yung battery mo, di ba? Pag kulang, laging gutom,
ulcer ang aabutin niya, yung ganun, yung ayaw lang mag 100%. Dito nga sa akin, kahit naka dual string ako, kahit na magkakapares yung wattage niya, kahit na magkakapares yung kanyang brand, hindi pa rin parehas yung kanyang yung kanyang harvest. May pagkakaiba. Ito siya mga lodi. Papakita ko sa inyo yung ating solar panel. So kahit sabihin na natin na isang brand, isang wattage yung ginamit natin, iba pa rin may pagkakaiba. So dito sa string 1, 166 volts. Sa string 2, 158. Hindi parehas yung kanilang harvest. Kahit sabihin natin pare-parehas siya. Isang brand, isang wattage. Naka-series sila, 2 string. So, ganun din ang mangyayari dito kahit sabihin na natin na bago siya or pre-made siya. Meron pa rin chance talaga na yung mga cells niya hindi pa rin pare-parehas yung kanilang state of health talaga. Ayan. Pero kahit paano, yung mga pre-made kasi, lalo kung bago at magandang klase yung mga cells at magandang brand, kahit paano, mas secure. May peace of mind ka. Kaysa naman yung mag-DIY ka, hindi mo alam kung may halo na isa na hindi maganda. So for me, mas kampante pa rin ako sa pre-made, lalo kung may magandang pangalan. Nako naman, ganun ba naman? So kapag ang battery natin hindi niya kaya i-survive yung load natin sa magdamag, nalobat siya, nasagad siya hanggang 10% or below 10%. At battery kasi natin, pag na-discharge, hindi pare-parehas yung kanilang state of charge. Yan, hindi pare-parehas. Paano ngayon kung yung state of health ng battery natin ay hindi pare-parehas? Malamang, minsan ganun yung mga nabibili natin. Pero kay Deye kasi, kampante ako dito kasi matagal ko na siyang ginagamit at di ko naman siya nasasagad. So, malayong mangyari yun. Tapos, sinamahan pa ng solar panel natin na hindi niya kayang i-reboot. Hindi niya kayang i-fully charge in 100% sa maghapon. So, mangyayari doon kung saan siya naabutan na state of charge, itutuloy na naman niya ulit yon. So, mangyayari sagad na sagad. Yung gabi na ginagamit mo siya, kumbaga nung una ay hanggang alas 3, lobat na siya. So, hindi niya nakarga sa daytime, hindi niya na full charge. Next na gabi, alauna na yung kanya kasi hindi niya na full charge. Hanggang sa pabagsak na pabagsak. Kasi nga kulang yung ating solar panel. Ayan, kahit maglagay tayo na active balancer, hindi niya kayang i-solve yun. Kasi nga, saka lang naman mag-active yung ating balancer kapag 100% pag nag-float na siya. Hindi naman niya naaabot. Kasi nga kulang yung solar panel natin. So, isang unang solution na nakikita ko doon, kung sakasakali, ay battery. Magdagdag tayo ng capacity. Kumbaga 100 AH, gawin natin 200 to 300 AH. Ayan. The same time, kasi nga kailangan niyang i-survive yung magdamag. So, hindi na siya malolobat. And, kailangan natin mag-upgrade ng ating solar panel para ma-charge niya ng daytime kaagad. May balik yung kanyang nawalang energy sa magdamag. Hindi lang yun yung kaya niyang i-fully charge. Kaya din niyang i-sustain yung ating daytime na gamit or yung output ng AC. Hindi lang sa charge ng battery. Dito kasi kasabay habang ginagamit namin yung output niya at kina-charge yung battery. Ayan. So, ang ginagamit ko kasi yung ginagamit ko. Itong inverter ay 3,600 watts. Ayan, naka-off grid ako. Tapos yung battery 314 AH na 16 kWh. Yung solar panel ko, ang kaya niyang ibigay ay hanggang 3,800. Okay, siguro kung magdadagdag pa ako ng isang freezer kasi dalawang freezer na dito. Kung magdadagdag pa ako ng isa, hindi na niya kaya survive sa magdamag. Ayaw ko rin na bumagsak na hanggang 10 to 20% ang matitira. Ayaw ko yun. So, okay na sa dalawa. So, sakasakali, na mayroon pang battery, pwede tayo magdadagdag. Pero magdadagdag din tayo ng solar panel. Kasi kung ganun yung case natin na palagi siyang nade-drain,
tapos hindi niya na fully charge, hindi kayang ibalik ng solar panel yung energy na naubos sa magdamag, kahit maglagay tayo ng sandabakbak na active balancer, pag hindi niya na yung ating active balancer kasi hindi siya mag-activate sa threshold na laman ng cells. So pag hindi niya naabot yon at hindi kayang iabot ng solar panel sa voltage na gano'n, hindi siya mag-activate, hindi siya magbabalance. Kapag na-sense ng BMS na meron ng isang mataas yung kanyang voltage sa isang cell, dalawa or tatlo, apat, ititigil na yung charging. So hanggang doon na lang. Hanggat hindi na i-correct yun, hindi mo binabalance yun, hindi magiging okay yung system. So mas maganda talaga mai-correct natin yung usage natin sa magdamag, capacity, tapos yung solar panel. Dapat alam natin kung ano yung kailangan natin sa magdamag, ano yung mga appliances natin. At higit sa lahat ay dapat tayong mga owners, tayong mga nag-install ng sarili nating setup or nagpapa-install, alamin natin yung capacity ng ating unit or ano yung mga limitation niya, kasi may limitation yan. Hindi naman yan porket solar only current ka na, only aircon, hindi, kasi nga may may limitation. Lalo pag makulimlim, hindi ka mag-a-unli diyan. Magdi-dispense ka. So ganun lang mga bossing, sana nasagot natin na maayos yung tanong. Or kung sakaling may alam ka pa na may dadagdag sa comment section, pwede mong ilagay doon para mabasa din ng iba. Makatulong tayo sa iba kasi nga marami nakaka-experience ng gano'n dahil sa kulang yung battery. Ayan, magdadagdag ng battery, ganun din kasi nga hindi kayang i-full charge ng solar panel. Kaya nga sa akin dito may nagsabi nun na over capacity yung system mo, pero mas maraming pumabor na mas maganda yung ganitong klaseng system kasi nga nakahanda ka na sa panahon ng ng tawag dito, makulimlim or shortage. And okay naman siya kasi nga hindi natin na isasagad. Kung saktuhan lang yan talaga, delikado din. Mas maganda yung sobra. Hindi natin na isasagad yung laman ng battery. So malayo tayo dun sa imbalance ng mga cells. Kasi ang nagagamit ko lang dito ay hanggang 70%. So may natitirang 30%. Minsan lang yan, minsan lang nangyari. Pero kadalasan 50% to mataas na yun, yung 50%. Talagang loaded yung mga gamit namin. Okay, so malayo tayo sa ganun. So yun lang siguro. Malamang yung battery capacity mababa. Magdagdag ka. Tapos yung solar panel mo, dagdagan mo. Yun lang siguro ang tanging sagot. Sa yung inverter siguro, sapat naman na siguro kung sakali. Yun lang talaga sa inverter lang, sa battery lang muna at solar panel. Okay, so maraming salamat. See you next time.